let's go to the most common hormonal problem in young women. We call that PCOS or Polycystic Ovary Syndrome. At isa din to sa mga dahilan kung bakit nahihirapan magkaanak ang isang babae. Bago tayo pumunta sa PCOS, ipaliwanag muna natin yung normal na ovulation sa mga babae. Yung ovulation natin, una-una sa lahat, kinokontrol yan ng tinatawag na hypothalamus. Part to ng brain natin, maliit lang ito. Ang hypothalamus natin, naglalabas siya ng hormone. We call that the GnRH or gonadotrophic releasing hormone. And then the gonadotrophic releasing hormone, kakatukoy niya yung pituitary gland. And then the pituitary gland release hormones, we call that the FSH and LH. The FSH, we call that the follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. It's responsible para mag-ovulate at maghinog ang itlog ng isang babae at pumunta sa uterus. So the FSH and LH will go to our ovary. Para mag-release ng itlog ang ating ovary, pupunta nga siya sa uterus, tama? Naghihintay yan ng sperm cell ng lalaki para ma-fertilize siya. Pero kung hindi siya mag-fertilize, magsha-shattered yan unti-unti para mabubulok hanggang sa maging pula yan at maging dugo. Yun yung tinatawag na menstruation o regla. And that's the normal process of ovulation. But the problem in PCOS is a hypothalamus secreted abnormal GnRH or gonadotrophic releasing hormone. So that's why the anterior pituitary gland decreasing releasing of FSH but increase ang LH. Yan ang keyword dyan. Kapag bagsak ang FSH natin, hindi nagmamature yung ating egg cell. Hindi yan magta-travel papunta sa uterus dahil hindi nga siya mature, di ba? Kaya maiipon lang ng maiipon yung underdeveloped na egg cell sa ating ovary. At doon na po-form yung tinatawag na cyst. So that's why we call that polycystic. So asahan natin, irregular yung menstruation niyan. Kaya yun din yung dahilan kung bakit hirap magkaanak ang taong may PCOS. Sama pa natin yung mataas ang luteinizing hormone or LH. Pag mataas ang LH natin, mataas yung tinatawag na androgen. Yung androgen kasi, kadalasan sa mga lalaki talaga yan. Kaya pansinin nyo, yung taong may mga PCOS, parang balbasarado yan. May mga hair growth yan, especially sa likod. At tagyawatin din yan. Samahan mo pa ng pagtaas ng LH, yung pagtaas ng insulin. Pag mataas ang insulin natin, automatic mataas yung glucose sa ating blood. Kaya prone din yan sa diabetes. Nasabi ko na pala yung mga sintomas, so pumunta na tayo sa treatment. Ang problema natin dito is hormonal imbalance, di ba? So we give hormonal therapy or birth control pills. Taas yung insulin mo, kadalasan binibigyan ka ng metformin o gamot sa diabetes. Kadalasan sa matataba itong sakit na ito. Kaya ang kailangan mo is diet and exercise. And the most important thing, magpa-check up tayo sa doktor. At wag na wag kayong pupunta sa doktor nang kayo lang mag-isa. Isama nyo yung asawa nyo o yung partner nyo. Dahil kung hirap kayong magkaanak, kailangan kasama mo yung partner mo para mapaliwanag din sa kanya yung mga dapat niyang gawin. Ang pinakamalaking tanong dito, magkakaanak ba ako, Dok? Siyempre, yes. Madami ako na-encounter na taong may PCOS at nagkaroon ng anak. Basta sumunod lang tayo dahil there are some medications na binibigay talaga pagka gusto nyo magkaroon ng anak. Na possible side effect is multiple birth o baka maging kambal. Lahat naman ng bagay pinaghihirapan yan. Pati yung pagbuo ng bata, pinaghihirapan din yan. At kung sino yung gusto ng technical na paliwanag, pati yung treatment dito step by step, pumunta lang kayo sa YouTube channel ko. Nandyan yan sa profile, follow nyo na lang ako, i-subscribe nyo na lang ako para mas madami pa tayong tutorial na gagawin. Obra to, especially sa mga nursing student at medicine student.